Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, mahihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na nating tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 29 hanggang 31. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 29. At pagkatapos ay ulitin ko. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit. Ayan. Ito ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pagdating ng ating Panginoon. Magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag. Ayan. Ito ang mangyayari pagbalik ng ating Panginoon. Yayanigin niya itong mundo na ito. Pagkatapos ng mga kahirapan, mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kailangan ngayon pa lang ihanda ang ating sarili, dahil babalik ang Panginoon. 30. Ito ang sinasabi dito sa 30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Makikita natin ang Panginoon na nasa ulap. Yan. Lahat makakita nito pagbalik ng Panginoon. Yan. Makikita natin ang Diyos nga nasa ulap. Yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito salita ng Diyos, dahil ito katotohanan ito nga mangyayari ito, nga ang Diyos ay babalik at makikita siya natin sa nasa ulap. Yan. Yan mga kapatid, kaibigan, ang mangyayari pagbalik ng ating Panginoon. Lahat ay tatangit. Yan.
Yan. 31, last verse. Ito ang sinasabi dito. Sa versikulo 31. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpita at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ito na, titipunin na ang mga ligtas. Sino magtipon? Ang anghel. Susuguin ng Diyos ang kanyang mga anghel para tipunin ang lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng ligtas. Titipunin niya para isama niya doon sa kanyang kaharian. Ang hindi ligtas, maiiwan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayon pa lang ihanda ang ating sarili sa muling pagparito ng ating Panginoon. Dahil ito, ang kanyang salita ay buhay at ito ay katotohanan. Mangyayari ito. Darating ito ang panahon natin. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan para maisama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ngayong umagang ito, ang Diyos ay naghihintay kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Ang Diyos ay hindi namimilit. Binibigyan tayo ng laya kung saan tayo pumili, sa Diyos o sa kalaban ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka magtanong kayo, paano ba matiyak ang kaligtasan? Ganito, lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Tapos nahingian natin ng tawad ang ating mga kasalanan. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Ayan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Bakit? Tinanggap mo ang tagapaghatol. Tinanggap mo ang tagapagligtas. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Sino ang tagapaghatol? Si Jesucristo. Juan 5:22. Yan. Tagapagligtas? Gawa 4:12. Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again.
Basta ikaw ay manalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, tiyak may buhay ka na walang hanggan. Tiyak ikaw ay bagong nilang, ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, ikaw ay ipinanganak sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos mong nabautisman, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pagmahal natin ang ating Panginoon, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga anak, mga hinirang, mga nilalang. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang ikapitong araw, ang Sabat, ginawa ng Diyos na palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Dahil itong mundo na ito, nilikha ng Diyos, langit, lupa, dagat, pati tayo nilikha ng Diyos, lahat ng nakikita natin sa ating mga mata dito sa mundo, sa loob ng 6 na araw, nilikha ito ng Diyos. Anong araw yun na sinabing 6 na araw, nilikha ito, itong mundo nito? Anong araw? Saan nag-umpisa paglikha ang Diyos sa araw na sinabing 6 na araw? Anong araw nag-umpisa yun? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes, nilikha ito ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw ay nagpahinga siya. Bakit sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya ang Sabat, ang adlong Sabado, ay banal. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos sa ikapitong araw, yung Sabat. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo ang sambaron. Saan mababasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. Sa versikulo 22. Versikulo 23, pag nakabasa ka na araw ng pamamahinga, may Biblia kasi nga ang nakasulat, araw na pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia ngayon na ginagamit ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Lahat ng bansa ang sinasabi. Hindi lang sinabi ng Diyos nga, kayo lang mga taga-Israel, mga Hudyo, kayo lang sumamba. Hindi niya sinabi. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pero kapatid kaibigan,
hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. O yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y nananalig at tumanggap kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Tiyak pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang makapasok doon. Yan ang makapagsamba doon. Yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya, mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala ito halo nga kasinungalingan. Paniwalaan natin ito. Kaya ang salita ng Diyos ay buhay. At pag sinabi ng Diyos ay matutupad at magaganap. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Gawa 4:12. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.